Sang-ayon ba kayo dito sa post na yan? Ang sabi dito, mga anak na may tattoo, handa magpa-hair follicle drug test. Di ba? Alam mo, mga sanggano eh. Pag kasi tinignan mo ito sila Basti, mukhang siga-siga talaga itong mga to. Di ba? Pag tinignan mo yan si Basti sa personal, malaking tao kasi ito, malaki katawan eh. Parang siga-siga. Si Pulong din. Siga-siga ang dating. Ngayon, tingnan mo ngayon yung mga anak ni Marcos at ni Lisa. Mga disente, planchado buhok. Naka-polo shirts, naka-long sleeves, prim and proper, walang tattoo. Kaya lang, takot sa drug test. Di ba? Saan ka? Ako serious. Sa mga tatay, di ba? Sa mga katulad kong tatay, halimbawa yung anak nyo magpapatato, type nyo? Siguro hindi. Ako hindi ko type. No? Pero may mga tattoo ako. Pero kung yung mga anak ko, especially babae, ayoko magtattoo sila. Pero kung magpatattoo sila, okay lang. Pero mag-addict sila, hindi ko type. Hindi ko type kayo, type nyo, mag-addict yung anak nyo. Di ba? So ano mas gusto nyo sa anak nyo? May tattoo, pero matapang sa drug test? O walang tattoo, pero duwag sa drug test? Sabi, walang tattoo, planchado damit, kaso ngiwi naman. Di ba? Ayan. Yaan po, tama po kayo. Yaan ang definition natin ng disente. Planchado buhok, planchado ang damit, naka-long sleeves, malinis, walang tattoo. Maaliwalas ang mukha, hindi mukhang siga-siga. Pero takot sa drug test. Sabi dito ni Lilet, ginigipit nila si Pastor Kibuloy kasi po nainggit sila kay Pastor. Ay, kung andi dito si Pastor at kung wala siyang warrant of arrest, I'm sure isa pa si Pastor Kibuloy mangunguna sa drug test. Naku. Oo. Lalo na yung mga taga kay OJC, magpapadrug test yung mga yan. Ako naniniwala ko, handa silang magpa-drug test. Ariston Gallo, fashion lang po kasi ang tattoo. Correct. Ako, I have nothing against tattoo. Sa akin lang, iniisip ko kung sa mga anak ko, ayoko. Pero ako mismo may mga tattoo. Pangalan nga ng anak ko yan eh. May mga tattoo ako eh. Di ba? So, hindi masama ang tingin ko sa may tattoo. Wala. Pero ako, totoo Sena, masama talaga ang tingin ko sa nag-a-addict. Hindi ko po kayo kinukondem. Kung addict kayo, isa po ang gagawin ninyo. Okay? Una, repent. Admit it. Admit that you are drug addict. Kasi you cannot repent if you are in denial. Let me repeat that. You cannot repent if you are in denial. Pag hindi mo inaanimin ang mali mo, hindi ka magre-repent. So hindi ko po kayo, tong sa mga addict, hindi ko po kayo binabash. Pero I really suggest you get help. Admit it, you repent, and then get help. Kasi baka mamaya yung anak mo nire-rape mo na. Baka pati yung pera ng pamilya mo ginagamit mo na. Baka pati mahal mo sa buhay, mapatay mo. Bago ka umabot sa ganung lugar, get help, you repent. Stop it. Okay? Ayoko talaga ng droga. Kung gusto mo, magtattoo ka na lang sa sarili mo araw-gabi. Basta wag ka mandodroga. Sabi dito, ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Hindi naka-review kasi lutang kasi good item na serve. Ha? Ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Venus Odi sabi, acceptance and repentance po, then ask forgiveness to the Filipino people, tapos drug test na. Kung positive, comply the consequences. Kaya nga, alam mo masyado ng, I think President Marcos should take the responsibility of a leader. Una, as the leader of the country, as the leader of the Philippines. Second, as the leader
of their family. It's about time na to lead. Kasi ang mga Duterte po ay handa at magpapadrug test na. Inaayos na po yan, gagawin na po yan sa madaling panahon. At pag nagpa-drug test ang family Duterte, Marcos has no choice kung hindi i-convince yung kanyang family magpa-drug test. Now, it's about time for Marcos to be a man. To take the challenge and to lead his family. Not only his family, but the country. So, take the challenge. Magpa-drug test. O yun, Jacqueline Perez, maraming salamat po. From Australia to, di ba? O yan, nagbigay siya ng pangkape. Maraming salamat po. Jacqueline Perez. Hindi kasi ito, kumakalat na po ito sa social media. And, this is a serious, this is a serious accusation. Mga walang tato ayaw magpa-drug test. Marcos, it's your time na ipakita, to prove yourself. Hindi takot ang ikaw bilang tatay, yung asawa mo, yung mga anak mo sa drug test. Very reasonable challenge, and yet, na po to, kumakalat na po to. Diba? Don't tell me na walang binatbat ang Marcos family sa Duterte family. Kaya nga, I'm giving you a chance. It's for your own good. It's for the good of your family kung kayo ay magpapadrug test. Kung wala kayong itinatago, ano bang masama? Ngayon, puntahan natin yung isang banda. Tita Edby, from Australia rin, maraming salamat. Thank you. Thank you po, Tita Edby. Ngayon, kung sakali naman, talagang gumagamit kayo. And until na gumagamit kayo, again, babalik ko po sa inyo. Hindi ito para ihusgahan ko kayo. Kasi iniiwasan ko po humusga ng ibang tao. Kaya lang, you need to admit it, you need to repent, and then, get help. Pahinga ka muna saglit, unload ka ng droga. Kung sakali, I'm just looking at two sides, negative at positive. Diba? Kung ikaw hindi gumagamit, magpa-drug test ka. Kung ikaw ay gumagamit, you repent, you admit, and then, rest ka muna, let Sarah lead. For the meantime, pag okay ka na, if you are clear, and then you are sober, and you are declared medically sober, wala nang droga sa katawan mo, then go back to the position. Walang masama. And then lead the country. Diba? Sabi ni Macaria Cruz, isama sa drug test si Senator Amy at mga anak niya. Yes, I agree with that. Actually, dapat yung mga head of the state. Ano yun? Senate President, Speaker of the House, si Chis Escudero at saka si Tambaluslos. Mga secretary, dapat magpa-drug test din. And we are challenging you. Senator Bato and Senator Bongo, we are challenging you to take the drug test. Senator Robin Padilla, take the drug test. Huwag kayong magalit sa akin, ha. Baka magagalit kayo sa akin. Maraming nagalit nung sinabi namin magpa-drug test si Sarah. Pero ngayon, nauunawaan na nila. Dahil pati si Doc Lorraine, china-challenge si BP Sara. Pati si Rocky, china-challenge si BP Sara. Now, it's time for us to call on Bato and Bongo to take the drug test. Dapat magpa-drug test din sila. Ako rin, ha? Ready ako. Anytime, anywhere. Sabihin nyo lang, sabay-sabay. If you consider yourself as a political blogger, hindi pwedeng addict ka. Hindi ka talaga pwedeng addict. So, political blogger ka, magsisigaw ka dyan kay Marcos, addict, ikaw pala, addict din. Diba? O sasabihin mo, addict si Pulong. Yung pala, addict ka rin. So, kailangan pati vloggers. Now, I'm asking you, vloggers, are you ready to accept the challenge? Lahat tayo, vloggers, pa-drug test tayo. Di ba?
Ano ba naman, kung negative ka, ano problema nyo? Ako, isa lang po problemahin ko doon, mahal daw. Pero okay lang. If I need to prove myself that way, sige. Yung mahal daw pa-drug test, okay lang yun. One time lang naman yan, no? Yung nahuli sa Alitagtag, Batangas, nasa kanila, hati-hati sila. At ang balita po namin sa SMNI dyan, yan po ay di umano. Ang sabi ay moro-moro lang. Drama lang yan. Para magpasikat na meron silang record-breaking drug haul. Meron silang nahuli na bloodless. Paano magiging bloody yun? Arte-arte nga lang, di umano. Hindi naman pala totoo. Paano kapag kalbo, coach, pwede raw yung kuko pag kalbo? Sabi dito, Trixie Battery, ang isang tao na gumagamit ng droga na matagal ng panahon, ang droga ay sinisira nito ang jaw or panga ng isang tao, nag-grind sila sa kanilang mga ngipin, ganun. Diba? Totoo yun. May mga kakilala ako na nagbagong buhay na talagang pag natutulog, nag-grind ng ipin. Baka nanonood nga sa akin yan Oo, kayo po yung tinutukoy ko. Pero nagbagong buhay na. Nag-grind po sila ng ipin. Lalo pag kahit natutulog, nag-grind po ng ipin. Pansinin mo yan, hindi niya kaya matulog sa harap ng ibang tao kasi magagaganyan yan. Unconsciously, tulog sila pero nagagaganyan ng ipin. Sabi ni Venus, di kaya palang iwi sa Pangulo pag nagsasalita. Yun na nga, nakikita, including Abalos, grabe ang iwi nila. Ngayon, hindi ko po kayo pinagbibintangan Marcos or Abalos. It is your chance nga to prove yourself na negative kayo. So magpa-drug test kayo, di ba? Kasi pag hindi nagpa-drug test si Abalos, hindi nagpa-drug test si Marcos, at yung kumakalat na video, ngingiwi-ngiwi, ano pa iisipin ng tao? Kaya nga dapat magpa-drug test sila. Yung nahuling sa Alitagtag, mga tawa sa tarina lang yun. Yun. Totoo, ayun daw ay drama lang. Sana magpa-drug test si Tatay Digong ng mandatory drug test bill. Dami pa naman kapi kay Tatay Digong na pulis. Ako, alam mo, I'm positive about this. That someday, magiging mandatory na ang drug test. No? Siguro pinaka-latest niyan sa 2028 pag upo ni BP Sara. Because I'm sure BP Sara will be the next president. At ang pinakamatagal niyan is 2028. So ako, I assume by 2028 may drug test na. Or pwedeng mapaaga kasi isinusulong na po ni Pulong. Ayan. Hindi po bintang kundi nakikita sa physical appearance. Totoo po. Tama naman. Kaya nga, it's about time patunayan nilang hindi sila addict. Ngayon, sabi ni Thailand, Cambodia Travel TV, Coach Oli, nung nag-work ako sa Win Hotel, pinag-drug test kami, kalbo ako noon, kinuha sa kilikili ko yung buhok. Kaya, marami namang buhok ang isang tao. Meron sa kilikili, meron pa doon sa baba. Di ba? Pero pwede raw kuko. So, alam nyo, ito lang masasabi ko. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang hirap po i-convince ng ayaw. Kasi lahat po ng palusot, baka patamamaya si Jose Rizal, si Magellan, si Lapu-Lapu gawing rason para hindi magpa-drug test. Pag ayaw talaga ayaw. Pero pag gusto naman yan, simple lang yan di ba? Yung iba nga lang ang pinoproblema sa drug test, mahal. Pero kung may pera ka naman, simpleng-simple, kayang-kaya. Kilay, pwede sa hair follicle test? I think so. Basta buhok no? Kaya lang, kawawa naman yung kilay mo kung tatanggalan ng madaming buhok, pambihira. Sa akin, walang problema. Marami akong buhok meron akong buhok dito, may buhok ako dito, may ang dami kong buhok. Hindi ko na pwede explain sa lahat. Kaya ako, ready ako. Sana nga matuloy yun.
pati mga vloggers, So, hindi po ito it's about time. Ako, hindi lang si Marcos ang pinapanawagan ko, buong family po nila magpa-drug test. Ipakita ninyo na kayo ay matitino, yung apelyido nyo matitino. Sumama ka na rin, Aimee. Magpa-drug test ka. Ang panayang dikit mo, Aimee Marcos sa mga Duterte. Kung gusto mong talagang dumikit sa Duterte, ikaw manguna. Magpa-drug test ka, Aimee. Coach Oli, bibigyan ng presidential pardon ni Bangag si Gamban, kagaya ang ginawa ni Panot kay Trillanes, binigyan ng presidential pardon. Basta masiraan no? Masiraan ng mga Duterte, yan. Kakampihan at kakampihan nila. Paano po magpapadrug test kung hanggang ngayon gumagamit pa din? Yun yung in-explain natin. Kung hanggang ngayon naman ay gumagamit pa rin, dapat mag-repent. Admit the mistake. Alam mo kung ako kay Marcos, halimbawa ako kay Marcos, halimbawa ako si Marcos, kung negative ako, ang gagawin ko, kung hindi ako gumagamit, dati na ako gumagamit, i-admit ko, matagal na akong gumagamit at magsasubject ako to drug test. I will undergo a drug test. Ngayon, kung halimbawa naman ako si Marcos, gumagamit ako dati at hanggang ngayon gumagamit ako, alam mo, aaminin ko na sa taong bayan. Para matapos na issue, ay aminin ko, pasensya na po, patawarin niyo ako, inaamin ko, pero magbabagong buhay na ako. I will subject myself to medical intervention. Papasok ako ng ospital, iaalisin ko na yan, at pagka okay na ako, magpapadrug test ako ulit, and then I will prove you okay na ako. And then I will subject myself to drug test every 3 months. Ganun. Kasi ang tao, natatanggap naman nila ang pagkakamali ng isang tao kung umaamin at nagpapasakop doon sa kaparusahan at willing magbagong buhay. Kasi lahat naman tayo nagkakamali Ang mahirap lang pagka hindi mo ginugusto magbagong buhay. Diba? Di ganun ang gawin niya. Kahit Marcos has a choice. Anong gagawin mo doon sa dalawang yun? Rogelio Pagaran, Boss Oli, dapat sagot ng gobyerno niya about sa drug test. Siguro pagka public official ka, sagot ng gobyerno yan. Pero siguro, kunwari kami mga vloggers, hindi sagot yan. Ng ano. Coach Oli, huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi manggagamit ang mga Marcos. Huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi sino si Aimee? Ruby Herman, mamumuti mata natin, hindi magpapadrug test yan sila kasi mga addict nga sila, sabi ni Ruby Herman. Exactly. Kaya nga po, ang ginagawa po natin ay pinapanawagan natin si BP Sara. Ngayon, magdadrug test ang buong pamilya ng Duterte. Ngayon, pinapanawagan din natin si Bato, si Bongo, at pinapanawagan natin na hanggang sa ngayon ay marami pa magsunuran sa mga Duterte magpa-drug test. Kasi alam natin wala talaga silang plano magpa-drug test. Ngayon kung talagang wala silang plano magpa-drug test, malay natin baka mag-resign. Dahil nakakahiya na. Or magising na ang AFP doon sa hindi pagkikinig ng gobyernong ito. Marcelino Jr. Aquino, nakakataba naman ng puso ito. Maraming salamat po, Marcelino Jr. Aquino. Sabi niya, Coach Oli, kapag nanonood ako sa programa mo, masaya ako. You are the best vlogger. Marami kang marami naman salamat. No? Pero marami po magigaling na vlogger. Pero ipinapangako ko po, I will focus on the issues. I will focus on the news. At sana po ay ipinagdadasal ko na ako po ay makapaghatid ng balita na maraming matututunan ang ating mga manonood. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero yan po ay kasama sa aking panalangin at kasama yan sa aking ambisyon na makapagbalita at makapaghatid lamang ng balita, walang kinikilingan at mag-i-stick tayo sa issue. Yan ay pangarap ko. Pangarap ko rin mabawasan ang aking pagmumura. No, yan.
Florinda yun. Maraming salamat. Sabi niya, I love Coach Oli kasi transparent. Thank you po. Yan. Marami din naman akong pagkakamali. Kaya lang lagi ko sinasabi sa sarili ko ay kaya nga namatay ang Diyos sa krus para patawarin ng mga kasalanan. So, kaya yung tinatry ko na lang i-improve yung mga pagkakamali ko. Yun! Magandang tanong. Hannah J, may meeting po ba sa nangyayari sa Davao? Yes po. Meron po. Meron po. Meron at meron, meron at meron. Kaya nga sinasabi ko, this is the next EDSA. Sabi ko doon sa vlog kong isa, karamihan naman nag-attend sa Maisog. Ang nagbigay sigla dyan, hindi yung speaker lang, kung hindi ang mga taga-KOJC. Alam niya ng mga Marcos. Nakamonitor sila. Alam nila ang nagko-cover lang ng Maisog, SMNI. Lahat po yan nandito. KOJC, SMNI nandito. SMNI and KOJC will play a very, very, very big part kung magkakaroon ng rally or ng pagpalit ng gobyernong to Sara Duterte. Eve Weiling, nakakahawa ang mga taga-KOJC Coach Oli, nahawa ka na. Sa anong pamaraan? Alam mo wala akong nakitang taga-KOJC mayabang. Totoo yan. Very polite sila. Para silang SM. Happy to serve. Lagi silang alam mo kasi para ka nakakahawa pag napasok ka sa KOJC, para ka nakahanap ng kapamilya mong malaki. Oo. Ang saya-saya nila lagi. Nagbabantay sila doon, ang saya-saya nila. Ano po meeting, Coach? Paki-disclose naman. Mamaya, Trixie Battery. Abangan ninyo ang Banateros. Mamaya po, 8 o'clock. Dito sa Davao. Kasama po namin si Doc Lorraine. Marami pong balita. Doon namin ibabalita yung mga napagmitingan. Abangan ninyo, Banateros, 8 o'clock. Correct, mababait at disiplinado sila yung mga taga-KOJC, correct po. So ito, pakinggan natin Performance will start momentarily.